Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Yan. Purihin ng Panginoon, tayo ay nasa series ng Presence of God Inside o Pogi. Pagbabae maganda. O Pogi. Part 2 na po tayo sa ating series, God's Life and Nature Inside. Last week, natutunan natin kung saan nagstay o nagdodwell ang Panginoon. Okay, dahil dyan, itutour ko po kayo sa tabernacle. Naalala niyo po yung teaching nung last week ni Pastor Martin tungkol sa tabernacle. Ngayon, itutour ko po kayo sa tabernacle. Ayan, yan yung tabernacle ni Moses. Ayan. Yan yung outer gate. Yan ang outer court. Lahat dyan pwedeng makapasok. Dyan din nag-aalay ng hayop para sa sin offering. Yan yung altar of sacrifice niya. Nag-aalay sila dyan ng hayop para sa sins na committed, yung ignorance ba, hindi nila akalain nagkasala sila, unintentional sin, dyan sila nag-aalay. And it points to Jesus. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. John chapter 1 verse 29. Yan ang outer court. Araw-araw, daily sacrifices ginagawa nila dyan. Yan naman po ang laver. Bago pumasok doon sa loob ng inner court, naguhugas ng kamay at paa yung mga priest. Priest lang po ang pwedeng pumasok doon sa inner court. Pagpasok po natin sa inner court, yan. Nakikita niyo po ba yung kurtina doon? Yan yung tinatawag na holy place o inner court. Yung kurtina na yon na naghaharang kabila nun, innermost court or holy of holies. Makikita natin dyan ang menorah, lampstand, na nagsisimbolo din kay Kristo. 24/7 itong nakasindi. Jesus is the light of the world, John 8:12. Yan naman po ang table of shewbread. May dalawang nakahanay na unleavened bread. Tig-anim po yan, 12 tribes of Israel. Nagpo-point din po yan kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life, sabi sa John 6:35. Naalala nyo rin po yung communion natin kanina, di ba? At yan naman po yung incense, altar of incense. Nagre-represent din po yan kay Jesus. Si Jesus po ang sweet aroma to God. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 2. It purifies and cleanses our spirit dyan. At pagpasok sa innermost court or holy of holies, ang makikita natin dyan, ang Ark of the Covenant. Ang nasa loob ng Ark of the Covenant ay yung mana, tungkod ni Aaron, at saka ang 2 tablets of stones of 10 commandments. Ayan po siya, nasa loob. Pumapasok dyan yung high priest isang beses sa isang taon para sa forgiveness ng bayang Israel. Ini-sprinkle dyan yung dugo sa mercy seat para sa kapatawaran ng mga tao. At yan po ang tabernacle of Moses. Yan. Amen? Yan. Doon po sa susunod na picture, makikita po natin yung tabernacle. Lahat po yan nagpo-point kay Jesus Christ. Tatlo po ang bahagi niyan. Outer court, inner court or holy place, innermost court or holy of holies. Sa outer court, daily po ang dyan, sacrifices para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. Pati yung priest, daily
Nagsasacrifice sila dyan ng animals. Okay. Alam niyo po, tinapos ni Kristo yun. Di ba sabi, nung babaptize na siya, ito ang Lamb of God, sabi gan, who takes away the sin of the world. So diyan pa lang sa outer court, fino-fulfill na ni Jesus yung sacrifice. Tapos sa inner court, papasok, priest lang po ang pwedeng pumasok sa inner court. So mag-aalay sila dyan ng prayer. Sa innermost court, ang tanging papasok lang po dyan ay ang high priest. Jesus is our high priest. Okay? Papasok dyan yung high priest para mag-alay ng sacrifice para sa buong bayan ng Israel. At isang beses lang po, isang taon, nag-aalay ang high priest. Tuwing Yom Kippur o Day of Atonement. Now, alam niyo po ba dyan, may nakaharang na kurtina sa innermost court at saka sa inner court. Yung kurtina na yon, kapal ng palad natin o 4 inches ang kapal. Ang taas niya ay 60 feet. Na kahit yung 2 kabayo na magkasalungat na hihila doon sa kurtina, imposibleng masira sa sobrang tibay at sa sobrang kapal. Alam niyo po ba, pagkatapos ialay ni Kristo ang kanyang buhay, ito po ang nangyari sa kurtina na yon. Matthew chapter 27, verse 50. And when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit. Di ba sabi, finish! Sabi doon, napapanood natin yun, di ba? And then, Lord, into your hand I commit my spirit. Binigay niya. Pagkamatay ni Jesus Christ, agad-agad, dumilim ang langit, kumulog. At yung kurtina na naghaharang doon sa innermost court at inner court, biglang napunit. Na imposibleng mapunit, di ba? Kahit 2 kabayong naghihilahan, pero napunit mula taas hanggang baba. So sino lang ang pwedeng makagawa nito? Mula itaas eh. Ibig sabihin, Diyos ang gumawa nito, pababa. Na ang ibig sabihin, bukas na ang langit para sa atin. Amen! Dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, makakalapit na tayo. Dati Israel lang eh, pero nakasama ang mga Hintil, nakasama ang hindi Hudyo, nakasama tayo sa kapatawaran ng kasalanan. Amen! Napakabuti ng Panginoon. Ginawa niya ito alang-alang sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabi diyan sa Hebrew 10, verse 19 to 20, kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal. Ito yung innermost court. Pinakabanal na lugar dahil saan? Anong dahilan? Dahil sa dugo ni Jesus. Siya ang naging alay para makapasok tayo sa innermost court. Makakaharap tayo sa Panginoon dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, katawan niya naging handog. Yun ang nagpabukas. Binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar. Yun yung innermost court. Pinakabanal na lugar na nasa kabilang tabing. At ang daang ito ang nagdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi natin kakayanin. Yung gawa natin, hindi perpekto. Nagkakamali tayo. Amen? Kahit ang pangalang perpekto, nagkakamali pa rin siya. Pero ang perpekto lang ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. At bakit ba namin tinuturo itong tabernacle? May 3 bahagi. Kasi po ang tao, ginawa rin na may 3 bahagi. Sabi sa 1 Thessalonians 5:23, ang tao ay composed ng spirit, soul, and body. Tignan po natin yung next slide. Makikita po natin dyan, yung outer court nagre-represent sa ating katawan, body. Ang inner court nagre-represent sa ating soul.
At dito nanananahan ang Panginoon sa innermost court or holy of holies. So ganyan, hinalintulad ang tabernacle sa ating katawan. Now, Pastora, kung sa innermost court, titira ang Diyos sa ating espiritu, ano naman yung prerequisite nito? Ang tanong, how can a holy God dwell in your spirit? Paano naman makakatira ang Diyos sa espiritu natin? And the answer is, you must, sabay-sabay po tayo, you must be born again. Kung sino man po ang hindi pa born again dito, right now, this is the day of your salvation. You must be born again. Akala ng iba ang born again ay isang religion. Hindi po religion ang born again. Ang born again po ay experience. Isang bagong experience sa buhay mo. Pinanganak ka, hindi mo man ito na-feel, no? Pero once na nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, sa tinapos na gawa niya, born again ka na. Alam niyo po, dati po kasi ang ating estado, mga ninuno natin ng estado noon ay hiwalay sa Diyos. No, patay ang espiritu. Patay ang espiritu. Paano nangyari 'yon? Let me explain. Sabi nga sa TikTok, di ba? Let me explain. Sabi sa Romans chapter 5 verse 17, the sin of this one man. Sino yung may kasalanan? Si Adam. Caused death to be king over all. Sa Tagalog, dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. So, lahat tayo, ang ninuno natin, saan ba galing ang tao? Sino ba ang unang tao? Si Adan at si Eva. Tayo ay pinanganak. Ang nature ni Adam, nung nagkasala, hindi na nakakonekta sa Panginoon. Siya ay meron ng anong nature? Sinful nature. So, ang mga pinanganak nila, tayo noon, ay mayroong sinful nature. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 1, in the past, you were spiritually dead because of your disobedience and sins. So, spiritually dead pala tayo. Kaya, lahat ng tumanggap sa Panginoon, yung spiritually dead na yon, wala na, patay na. Naipanganak na muli. Kaya, born again. Amen? Paano maboborn again ang tao? Sabi po sa John 3, John chapter 3, verse 6 to 7, flesh gives birth to flesh. Yun yung natural birth. Yun yung pagpanganak sa atin, ng nanay natin. But the Spirit, ang Diyos ba ay Espiritu? Yes. Kaya, kung ipapanganak tayo ng Diyos, sa Espiritu tayo, ipapanganak. But the Spirit gives birth to Spirit. Yun yung spiritual birth. Kaya pag ikaw ay na-born again, hindi magbabago ang iyong anyo. Hindi ka, kung maganda ka, sabi, kailangan lalo akong gumanda kasi ang na-born again ako. Hindi. Ang espiritu mo ang na-born again. Kaya sa verse 7 sabi, you should not be surprised at my saying. Sabay-sabay po tayo. You must be born again. Kailangan, meron po kasing mga nagtuturo na wala na yan. Lahat daw ng tao ligtas. Totoo. Namatay si Jesus para sa lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao. May free will ang tao, tama? Pero hindi lahat ng tao gustong tanggapin yun. Kaya sino lang yung maboborn again? Sino lang yung makakapasok sa kabanal-banalang lugar? Yung tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya kung may nagtuturo, lahat ligtas na. May free will po tayo. Hindi po isusuksok sa baga natin ng Diyos. Ligtas ka na. Hindi po. Mamimili pa rin tayo. Tatanggapin pa rin po natin ang Panginoong Hesukristo.
The moment you believe in the finished work of Jesus Christ on the cross, buong puso mo itong pinanampalatayanan, your spirit is born again. Pag na-born again ng espiritu mo, yung Panginoon, hindi na yung tumitira sa templo. Ito pag iniwan natin dito, wala dito ang Diyos pagka umalis tayo, wala. Hindi mo sasabing, bye Lord, uuwi na kami. Hindi ganon. Kasi kasama mo na ang Diyos. Nanananahan na sa born again spirit mo. Now, tignan natin yung mga scripture. Totoo ba yan? Nanananahan na ang Panginoon sa born again spirit ko? Sa born again spirit natin, nandoon ang Diyos. Paulit-ulit po namin ito sasabihin para mamakat ito sa inyong isipan. Katulad ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19. We are the temple of the Holy Spirit. Sinabi rin dyan sa Galatians 2:20, Ephesians chapter 3 verse 17, 2 Timothy chapter 1 verse 14, Colossians chapter 1 verse 27. Basahin niyo po sa bahay. Ang Diyos nanananahan sa ating espiritu. Now, ngayon, kung nanananahan na ang Diyos sa ating espiritu, paano naman siya manananahan? Born again ako. Ang Diyos, napakabanal niyan. Sobrang banal niyan. Manananahan siya sa akin. Yes, kasi nilinis na ito ng Panginoon. Kung pinanganak ka ng Diyos sa espiritu, ano ba ang Diyos? Next slide. Ang Diyos ay holy and righteous. Kaya ang ating born again spirit ay also holy and righteous. Nakalagay yan o nakasulat yan sa Ephesians chapter 4 verse 24. Already like Christ. Now, ngayon pa lang kung kayo ay tumanggap sa Panginoon, yung espiritu nyo kamukha ng espiritu ng Panginoong Hesus. Nakasulat yan sa 1 John chapter 4 verse 17. Sinless. Pastora, medyo nakakapanginig naman yan. Sinless ako sa espiritu. Yes, nakasulat yan sa Bible. 1 John 3:9. Perfect! Perfect ba ako? Parang hindi naman ako perfect. Pero nakasulat dyan, Hebrew chapter 10 verse 14. Spirit ang pinag-uusapan natin. Hindi ang soul, hindi ang body. Dahil sa totoo lang, kailangan yung DNA ng Panginoon ay mapunta sa atin. Kasi ipinanganak tayo ng Panginoon. Nung pinanganak tayo ng nanay at tatay natin, yung DNA ng nanay mo o nung genes ng nanay mo at tatay mo, napunta sa'yo. Yun yung natural birth. Pero nung pinanganak ka ng Panginoong Jesus, yung DNA ng Panginoon napunta sa espiritu mo. Kaya perpekto ka na. Dahil ang Diyos ay perfect. Sinless ka na dahil ang Diyos ay sinless. Righteous and holy ka na, saint ka na, kasi ang Diyos ay righteous and holy. Amen? Patay na yung dating ikaw. Wala na yung sinful nature mo. Pinanganak ka na ng Panginoon. Saint ka na ngayon. Saint. Parang ang hirap paniwalaan, Pastora, kasi nagkakamali pa ako. Alam ko yung mga nasa isip nyo, nabasa ko na yan habang ito'y pinag-aaralan ko. May magtatanong dyan. Di naman ako perfecto Kakamali pa rin ako Namimintas pa rin ako minsan, kanina lang, nagputukot sinta ko Diba? What is the implication of God living in us? Ano ba yung implikasyon? Ano ba ibig sabihin? Ano ba ang kahulugan na ang Diyos ay nasa born again spirit natin? Ano yung implikasyon nun? Okay? So, God living in us means, number 1, nasa number 1 pa lang po tayo kasi series tayo. You have God's life and nature inside. Inside your born again spirit, yung buhay ng Panginoon ay nasa espiritu mo. Yung nature ng Panginoon ay nasa espiritu mo. 1 John chapter 3 verse 9. Whoever has been born of God, ano yung born of God? Born again, does not sin. For his seed remains in him,
And he cannot sin because he has been born of God. Sa Tagalogin natin. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi, yung seed, yung inilagay sa espiritu natin, ay nanananahan na sa kanya. At siya hindi na maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ano ba yung tinutukoy dyan na hindi na nagkakasala? Alin sa parte ng tao ang hindi na nagkakasala? Saan nilagay yung binhi ng Panginoon? Saan? Sa ating born again spirit. Hindi na maaaring magkasala kasi pinanganak yan ng Diyos eh. Parang ganito. Kapag nagtanim ka ng mangga, pag tumubo ba, bayabas? Hindi. Diba? So, kapag ang aso, dinamitan mo, tinututbrush pa nga nung iba, pinapabamunghan pa ng iba. Kahit tawagin mong anak ang aso, aso pa rin. Hindi yan magiging tao. Kahit turuan mo, dance, gaganyan-ganyan naman yung mga aso. Dance. Wala. Aso pa rin sila. So ano ibig ko sabihin? Kapag pinanganak ka ng Diyos, kahit paminsan-minsan pumipitik ang kasalanan sa'yo, anak ka pa rin ng Diyos. Hindi na yun magbabago. Amen. Matagal kasing nabuhay tayo. Diba? May sinful nature tayo. Matagal tayong nabuhay nung hindi pa tayo nabuborn again. Matagal na buhay tayo sa sinful nature. Yung soul part natin, asan ba ang isip? Nasaan ba ang mind? Nasang parte ng tao? Spirit, soul, and body. Saang parte ng tao ang mind? Nasa soul. So maraming na-input sa soul part natin na mga kasalanan, na mga na taliwas sa gawin ng Panginoon. So, na-input dito yan. So, para yan mawala sa mind natin, kumbaga di ba, kapag magbebenta ng cellphone, if a factory setting, i-reset, mawawala lahat ng text mo, pictures mo, o lahat ng mga dinownload mong app, nire-reset. Ganon din sa computer, nire-reset, para maging parang brand new uli, di ba? Ang utak natin, kailangan i-reset. I-renew. Bakit? Kasi ang daming na-input eh. Noong time na hindi pa tayo born again, ang daming na-input. Yun yung nagkakasala. Yun yung na-input dito sa utak natin. No? Kaya kailangan, malaman ang utak natin, malaman ang isip natin, tayo ay pinanganak na ng Diyos. Now, how to avoid sinning? Paano natin ma-avoid ang sinning? Okay? Di ba nagkakasala pa rin, paminsan-minsan? Okay. Is it possible to refrain from sinning? Possible ba na ma-refrain tayo sa sinning? Potentially, yes. However, whether we can access this potential depends on the renewal of mind. Yes, mababago natin yung isip natin. Pero depende sa'yo. Binigay na ng Lord lahat sa ating espiritu. Pero may gagawin tayo, kailangan natin mag-renew ng mind. Sa Greek, ang Greek po niyan, ang tawag dyan, anakaino. Ang ibig sabihin, renewing of mind. Saan po natin makikita yung renewing of mind na yan? Sa Romans chapter 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be, transformed by the renewing of your mind. Yan yung kaino. Then you will be able to test and approve what God's will, His good, pleasing, and perfect will. Tagalog. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng tao sa mundong ito. Hindi na tayo taga-mundo. Remember? Taga saan na tayo? Taga-langit. Waiting na lang tayo sa rapture. Amen? So, wag nating tularan ang ugali ng mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip
para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Sabi ko kanina, we have God's life and nature inside. Para mag-pass through yung God's life and nature inside from our spirit, papuntang soul, papuntang isip natin, and papuntang body, kailangan ng renewing of mind. Sabihin nyo nga, renewing of mind. Magbago tayo ng isip. Kasi yung buhay ng Panginoon at yung nature ng Panginoon nasa ating born again spirit na. At alam nyo ba, dahil dyan may bunga ang banal na espiritu. Ano ba yung mga bunga ng banal na espiritu? Fruit of the Spirit. Okay. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Galatians 5:22-23. Mula sa espiritu natin, papasok sa soul, papuntang body. Paano yun? Nandiyan na yan, nasa spirit na natin. Kailangan tayong mag-renew ng mind. Renewing of mind. Okay, balikan natin yung Romans chapter 12 verse 2. Okay, life application natin ito. Okay, ginawan ko po ng chart para mas madali nating maintindihan. To avoid sin, ano ang gagawin natin? Renew your mind by the word of God. Kasi may mga gawi tayo na hindi pala kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa Word of God tayo titingin. Ang basehan natin ay Word of God. Wala nang iba. No? Hindi, maraming gumagawa niyan. Kaya yan ang tama. Marami na kasi gagayahin lang natin. Yan na yung tama. Hindi po. Ang lagi pa rin natin babasehan ay yung salita ng Diyos. Okay? So, ano yung naging instruction dyan sa Romans chapter 12 verse 2? Do not conform to the pattern of this world. Wag daw tayong makigaya. No? Hindi na tayo taga-mundo. Wag na natin gayahin ang mundo. At ang magiging resulta nito, ano? You will know the perfect will of God. Pastora, ano po ba yung instruction na yan? Do not conform to the pattern of this world. Alam nyo, ang sagot nasa Bible din. 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16. For all that is seen in the world, ano daw to? Ito hindi nagbabago talaga. Simula, nilikha ang mundo, ito na talaga ang kasalanan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Example, ng Genesis. No? Di ba, nakita ni Eva, oo nga, tinukso siya ng serpent. Ito yung bunga ng karunungan. Magiging matalino ka para kang Diyos. At kita mo, ang ganda-ganda ng prutas, oh. Gumiginang naman yung mata ni parang ang sarap kainin. Tapos, ginaganyan-ganyan pa siguro ng serpent, sinusundan-sundan ni Eva. Sarap nga talagang kainin talaga siguro nito. So, lust of the eyes. So, hindi niya maalis yung tingin niya doon. Pagkatapos, ang sarap nga talagang kainin. Sige nga, kainin ko. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap talaga nito. Lust of the flesh. Kinain ko na to. Magiging superwoman na ako. Magiging parang Diyos na ako. Kasi nungalingan. Hindi naman nangyari. Pride of life. Alam mo, yun yung pinakamahirap, yung ma-pride na tao, di ba? Mahirap kasama yun. Isa pang example, kay Haring David, 2 Samuel chapter 11. Lust of the eye. Naglalakad si Haring David. Lakad siya. Uy, may babae. Uy, naliligo. Kaupat. Puti.
Last of the eye. Diba? Kanta niya. Kailangan siya'y maging akin. Last of the flesh. Ako ang hari. Kaya magkagawa ko ang lahat. Pride of life. Alam naman natin si Bathsheba may asawa eh. So anong ginawa ni David? Kinuha si Bathsheba. Yung asawa ni Bathsheba dinala sa war para mamatay. So nag-commit siya ng dalawa. Pangangalunya at murder. Pero alam nyo, sa Old Covenant, napakahirap ng mamuhay sa Old Covenant. Yung kasalanan na yon, may kapalit na kaparusahan. Alam nyo kung ano naging kaparusahan ni David? Namatay yung anak niya kay Bathsheba. Pero salamat, nasa New Covenant na tayo. Dahil hindi na, pag nagkakasakit ka, hindi dahil parusa ng Diyos yun, hindi nagbibigay ng sakit ang Diyos. Amen? Nagkasakit ka, katulad ng vlogger, nagkasakit, nagkaroon ng diabetes, namatay siya. Bakit? Nung tignan nung nanay, singit-singit, puro tsokolate ang buo niyang kwarto. Parusa ng Diyos, hindi. Consequence ng kanyang ginawa. So kung may mga ginagawa tayo, mga bagay-bagay, nagdesisyon ka, nagkamali ka sa desisyon, Lord, ba't hindi mo ako tinutulungan? Sinisi mo pa ang Diyos. Pero sino ba may kasalanan? Ang Diyos ba? Consequence yun ng mali mong desisyon. Amen? So hindi na nagpaparusa ang Diyos sa New Covenant. Yung mga nangyayaring hindi magandang bagay sa'yo, consequence yun ng mga ginagawa mo. Pero tandaan mo, sabi nga kanina sa kanta, kahit nandiyan ang problema, andyan ang Diyos para tulungan ka. Kahit ikaw ay nasa dulo na akala mo walang tutulong sa'yo. Yung pala, pagdating ng dulo, Lord, thank you, nandyan ka pala. Amen? Apakabuti talaga ng Diyos. Now, ano pa ba yung mga ibang kasalanan, Pastora, bukod doon sa lust of the flesh, lust of the eyes, alam niyo yung mga unbelief, yung hindi nagtitiwala sa Diyos. Pride of life yan. Ay, okay na. Kaya ko na yan. Pride of life. Yung mga nag-aalala. Yung bang para bang, Lord, nandiyan ka pa ba? Pinakikinggan mo pa ba ako? Tapos worry siya, ano na ba mangyayari bukas? Ano na ba ang nag-worry ka. Alam niyo may sinabi ang Bible eh. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Don't be anxious. Huwag kang mag-alala. Don't be anxious about anything, but in every situation, anuman ang sitwasyon sa buhay mo, by prayer and petition with thanksgiving. Bakit ka magpapasalamat? Sinabi mo sa Lord, nagpasalamat ka na, and that's faith. Dahil once na ibinato mo na yan sa Lord, tinugong ka na ng Lord, mag-antay ka na ng kanyang milagro. Amen? Present your request to God. Wala tayong kakayanan, pero sabihin mo sa problema mo, hoy problema ka lang, mas malaki ang Diyos ko. Amen? Tanggalin ang pride of life. Number 2, vices, bisyo, lust of the flesh. May bisyo ka ba? O hindi lang paninigarilyo, hindi lang alak. Pati ang paglalaro, hindi ko alam kung ano mga pangalan ng games na yan. At yung mga nakakaubos ng oras mo, hindi ka na nakakatulong sa bahay, hindi, nalilate ka na sa trabaho mo, ganyan. Yung bang binibigyan mo ng so much attention na hindi naman dapat bigyan ng so much attention, yun ay vice o bisyo. That's lust of the flesh. Wala naman itudulot sa yung maganda. Pinagtutuunan mo ng pansin. Lying. Pagsisinungaling. Pride of life. Bakit ka nagsisinungaling? Para hindi ako maging pangit sa paningin nila. Ano yun? Pride of life. Alam nyo ba? Sa Bible, ang unang kasalanan hindi yung pagkain ni Eva ng bawal, ng forbidden fruit. Ang unang kasalanan ay ginawa ng serpent. Ano yung ginawa ng serpent?
dinisib si Eva. Nagsinungaling siya kay Eva. At alam nyo ba, pagdating sa Revelation chapter 22 verse 15, ang huling sinabing kasalanan na ihuhulog sa lake of fire, lying. Yung dila ninyo, pride of life. Bakit ko lang ito sinasabi? Ito kasi yung pinag-aralan natin, yung do not conform to the pattern of this world. Para alam ninyo. Kaya mga magulang, palakihin natin yung mga anak natin na maging honest sila. Na huwag silang magsisinungaling. Tayong mga matatanda, huwag na rin tayong magsisinungaling kasi hindi na yan para sa atin. Amen? Maging tapat tayo, maging totoo. Kahit nakakahiya, aminin natin. Amen ba? Hindi mahirap na iwasan at alisin ang mga ito dahil ang unang naglagay ng pagmamahal, ng power sa born-again spirit natin ay ang Panginoon. Diba? Naalala nyo yan, sabi dyan sa 1 John 2, chapter 2, verse 15. I-rephrase natin dyan. I-rephrase natin. Because of the love of the Father is in me, dahil ang pagmamahal ng Diyos ay nasa akin. Therefore, I do not love the world or things in the world. Nirephrase ko lang yung verse 15. Dahil, Tagalogin ko, dahil ang pagmamahal ng Diyos ay nasa akin na, nasa iyo na. Therefore, ano ba ang Tagalog ng therefore? Sa makatuwid, hindi ko na mamahalin ang anumang bagay na nasa mundong ito. Amen? Amen! Dahil mahal na kayo ng Diyos, nandyan ang pagmamahal ng Diyos sa inyo, kaya hindi nyo na mamahalin ang bagay na sa mundong ito. Okay. 1 Corinthians chapter 15 verse 34a. NLT muna ang basahin natin. Think carefully about what is right and stop sinning. And KJV. Awake to righteousness and do not sin. Sabi diyan, hoy, gising! Awake daw eh. Diba? Ano ba'y awake? Hoy, gising! Awake to righteousness. Ano ba'y righteousness? Ang righteousness ba dahil sa gawa mo? Hindi. Ang righteousness ay dahil yung righteousness si Jesus Christ ay ibinigay sa atin sa born-again spirit natin. Amen? Hindi tayo naging righteous dahil tayo'y mabuti. Naging righteous tayo dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya sabi diyan, hoy gising, righteous ka na. Pag nagkakasala ka, pag kami naiisip ka, ganito kaya gawin ko, pero alam mong mali. Ay, di, hoy gising, righteous ka na, ano ka ba? Hoy. Ganunin mo sarili mo. Hindi na bagay sa'yo ang magkasala kasi anak ka na ng Diyos. And then, ano sinabi dyan? Stop sinning. Do not sin. Hintuan mo na. Pinaisip na sa'yo ng banal na espiritu na hindi iyan ang dapat mong gawin pumunta ka pa. Hindi. Napalpak. Sino ngayon ang sisisihin mo? Ang Diyos? Sinabihan ka na ng Diyos na wag Pero pumunta ka pa rin. Kaya ang sabi dyan, stop sinning. Amen. Now, sabi sa Romans chapter 5 verse 17, those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness, sino ba yung naka-receive niyan? Yung mayamang biyaya ng Panginoon. At yung gift of righteousness, sino ang naka-receive niyan? Tayong mga tumanggap sa Panginoon. Ano daw ang mangyayari sa atin? Will reign in life through the one man, Jesus Christ. Maghahari ka sa buhay dahil sa galing mo? No. Maghahari ka dahil kay Heso
Kristo. Maghahari ka over sin. Maghahari ka over temptation. Maghahari ka sa mga trials. Ma-overcome mo ang lahat. Dahil lagi mong kasama ang Panginoong Heso Kristo. Amen. So, let's have a recap. Number 1, how can God dwell in our spirit? We must be born again. Number 2 question, what happened to our spirit when we got born again? Our spirit became like Christ, holy and righteous, perfect. Yes, our spirit became like Christ, holy and righteous, perfect and sinless. And number 3 question, what is the implication of God living in us? Yes, we have God's life and nature inside our born-again spirit. Yung buhay ng Diyos nasa born-again spirit natin. Yung nature ng Diyos nasa born-again spirit natin. And number 4, what to do to refrain from sinning? Anong gagawin natin para hindi na tayo magkakasala? Yes, magbago na tayo ng isip. At iiwan ko po sa inyo ang beloved thought, I have God's life and nature inside my born-again spirit. Sabay-sabay po tayo. I have God's life and nature inside my born-again spirit. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yumuko po tayo po'y manalangin. Sa mga bago lang po na naka-attend dito, at ngayon mo lamang ito narinig, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Today is the day of your salvation. At sa mga nakikinig ng podcast, today is the day of your salvation. Sumunod ka sa panalangin ito, kapatid. At hayaan natin ang Panginoon ay matanggap natin ang ating kapanganakan sa ating espiritu. Sumunod po tayo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Sa sakripisyo niyo sa krus ng Kalbaryo. Sa sakripisyo niyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dyan. Dahil po dyan. Lahat po ng kasalanan ko. Lahat po ng kasalanan ay pinatawad niyo na. Ay pinatawad niyo na. Panginoon. Panginoon. Isinusuko ko po. Isinusuko ko po. Ang aking kalooban. Ang aking kalooban. Sa inyo. Sa inyo. Maghari po kayo. Maghari po kayo. Sa akin. Sa akin. Salamat po. Salamat po. Isinulat niyo na po. Sinulat niyo na po. Ang pangalan ko. Ang pangalan ko. Sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ako na lang po mananalangin para sa lahat. Panginoon, nababatid niyo po ang aking mga kapatiran ngayon. Maaaring nahihirapan sila, Panginoon, may struggle sila sa buhay ngayon. Hayaan niyo po, Panginoon, na mag-renew sila ng kanilang isipan ayon po sa inyong kalooban, ayon po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala niyo po sa bawat isa. Nakikiisa po ako, Panginoon, sa kanilang mga prayer requests. Sa mga may financial problem, Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang magbibigay ng kasagutan, Panginoon, sa kanilang mga hinihiling, sa kanilang mga nire-request, sa mga may sakit. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sakit sa iyong katawan, I forbid na mandyan sa katawan mo yan. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magaling na. In Jesus' name, mga bukol, mga cancer, mga mataas ang sugar, ang mga tumataas ang presyon, in Jesus' name, we cast out you sa katawan ng aking mga kapatid. In Jesus' name, Lord, salamat. Pinakinggan nyo na po ngayon pa lang ang mga panalangin ng bawat isa. Salamat, tulungan niyo po kami mag-renew ng aming isipan. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, sapagkat kung kami lang, hindi namin kaya. Pero salamat sa pangyarihan na inilagay niyo po sa aming born-again spirit. We can do all things through Christ who strengthens us. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.